Good morning po, naka-aircon tayo at sumasakit batok ko, no? At medyo nahihilo-hilo tayo. So ngayon, pag-usapan po natin kung ano yung pinoprogram ko sa sarili ko, no? Pag may pasok na. Araw-araw tuwing umaga, ina-imagine ko may pasok na. Yes po, ganyan po ako conditioning na sinasabi, no? Kasi tawag rito, yung paggising ko po, no? Sa umaga ay alas 4 po talaga, no? Alas 4 po ng 4 a.m. 4 a.m. No? So ang gagawin ko is uunahin ko ng mag-ikot ng mga itlog sa incubator, no? Tapos titingnan na rin yung baso kung may tubig. Ayan, no? Yun, oh, may tubig pa. Punong-puno po 'yan. Unahin ko na mag-ikot. Then dito iikutin na rin. Tapos tingnan na yung humidity. Alright? Yan. Humidity, kapag kulang na yung humidity, tubig, no? And it depends. Kung mainit, madaling mauubos yung humidity sa loob niyan, no? Pero kung malamig, matagal. Alright? So, ganun po, no? And then, punta na tayo, rekta rito sa pakainan, no? Dito medyo may kulang ako, no? Lagayan po. Yung parang ganito, lagayan na ganyan, na medyo mas maliit lang. Kasi, ang nangyayari po, kukuha ko dito, ito lang lagayan natin, no? So, pagkakuha natin dito, babalik na naman dito. Tapos, kukuha na naman, babalik na naman. So, ang kailangan ko po rito, maliit na timba, no? So, yun ang bibili natin, nilista ko na. Maliit na timba, yung maliit lang, yung sakto lang po, no? Okay? Para at least hindi na yan yung gamit natin, no? Walang bitbitan, walang takip. Pag umuulan yan, wala na yan, no? So, yun po ang ating bibilihin, yung maliit na timba. Para hindi na tayo babalik-balik dito, no? So, dito na ako pupunta agad. Tapos, kuha ng feeds ng pangpugo. Ayan. Pakain sa pugo, no? Magpapakain na tayo ng pugo. Pak. Okay? Pagkatapos natin magpakain ng pugo, papakainin natin yung mga sisiw dito, no? Meron tayo dito. Ito yung matapang. Itong Asil Boston SBR Tornado natin na ito. Hindi natin mapakawalan, nakikipagpatayan sa malalaki, no? Ayoko madisgrasya, sayang naman. Actually, wala sa planong nabuo yung mga yan, no? Pero, nakakatuwa ang tatapang. Itong tatlong to, okay na itong mga to kahit hindi na ilawan. Hindi na sila inilawan, no? 2 days na. 2 nights pala. Ayan, okay na yan, no? Yan ang pakakainin natin susunod. And then, itong mga nakawala, si mama na pong bahala dito. Siya na magpapakain, magpapainom. Rekta na po ako dito sa ating mga nandirito sa mga scratch pen po natin. So, mababawasan na po ito ng 3 dahil kukunin na nalbubosing natin yung kanyang mga manok na lalaki, no? So, konti na lang sila. Kaya hindi na tayo mahihirapan, no? At i-compress ko na lang sila banda rito. Dito banda. Para at least dito lang ako pupunta, no? Dito lang ako pupunta. Madali lang, no? Tapos dadagdagan natin yung painuman nila, no? Dadagdagan po natin. And then after ko magpakain, papainom na. To sakto na to, okay na to, no? Basta't parating may laman, no? Kasi mangyayari niyan pag tag-ulan po, madalas walang kuryente rito sa amin. Kailangan to, dalawa to, no? Dalawa to kailangan para dalawa yung backup ko, no? Para pagdating ng hapon at ganun ulit ang routine, no? Check ng incubator, ikot ng itlog, punta sa feeds, pakain ng pugo, pakain ng sisiw, pakain na nasa scratch pen. Meron tayong backup, no? Pag wala tayong backup ng tubig, patay tayo diyan. Sabi nga ni Secretary Piñol, no? Ang dating Secretary ng Agriculture ng Pilipinas, panahon ni President Duterte, there is no agriculture if there is no water. Ayan, no? Parang sa livestock farming din po. Kapag walang tubig, walang livestock farming. Dahil ang mga hawak natin dito is may mga buhay, no? So, tendency, kailangan nila ng pagkain at inumin na tubig. Ayan, no? So, ano yung mga nakikita kong flaws rito sa prinogram ko, na routine ko? Yun po, no?
lagayan na maliit na timba na may takip. Okay? Pangalawa, itong pakainan at painuman ng pugo natin, kulang. Yan painuman na rin po yan. Kulang yan maghapon, sigurado ako. Kawawa yung mga manok, ay mga pugo. Yung mga sisiw doon, walang problema. Kakaroon sila ng tubig, sapat, no? At ang problema rin natin yung mga nasa scratch pen. Ayan, dito. Yan. Pero siguro naman, pagpasok natin is nag-uulan na. Hindi na sila gaanong mauubusan ng tubig, no? Yun ang kinaganda lang, no? At bumalik na tayo sa dating natin, yung dating school months, no? At hindi na nasa pool tong summer vacation natin, no? Hindi na nasa pool tong summer vacation natin. Kaya nakakatuwa, no? At tag-ulan na ang pasukan natin. Alright, no? So yun yung mga flaws ng routine na nakikita ko. At hanggat maaari, kita nyo naman itong mga incubator natin, pinagdikit-dikit natin. Yes po. Kasi gusto ko sa isang area, isa lang, no? Halimbawa, incubator lang. Feeds lang. Vitamins lang. Sama-sama po, no? Tapos, ang mga sisiw, ang mga pugo, iisang pagkain, tabi lang. Yan, magkatabi lang sila, di ba? Yung brooder natin, magkatabi lang, no? Tapos yung mga matatanda natin na mga panabong ando doon nakapila. So next year, yung mga panabong po natin, hintayin nyo, no? Mga oriental sweaters po yan. At mamimili tayo dyan ng ibabak to mama natin sa mga 5K sweaters po natin. And then selective breeding lang, no? Hindi tayo magpaparami na sobrang dami. Selective breeding lang po hanggang mamaster natin sila. So, yun lang po ang ating mga routine, no? Pag may pasok na, unang asikaso, incubator, no? Tapos punta sa feeds, meron tayong timba na merong takip. Kuha na tayo ng feeds ng pansisiw. Pakain ng pugo, ng mga sisiw kung meron man sa brooder. Tapos, balik dito sa feeds, kuha naman ng pangsabong, no? Yung mga nasa range po, si mama na po ang bahala dyan. Magpakain po at saka magpainom. Kahit dagdagan niya na po ang ipapakain niya. Kasi po nangyayari rito sa amin, no? Wala na pong tao rito na maghapon. Wala na pong tao na maghapon. As in, wala. Zero. No? Okay? Zero po talaga. Walang maglalagay ng tubig sa mga pugo, sa mga manok. Wala na po. Wala na. As in, wala na talaga. No? So, yun po ang pinoproblema po natin. So, to be able for us to address that problem, kailangan may ayos natin yung watering system at saka feeding system ng ating mga alaga, lalo ang pugo. Remember, ang top priority po natin ngayon is quail farming, breeding, and propagation po. So, sila po ang priority na dapat ina-address natin yung mga possible scenarios or problems, no? Na mag-arise kapag wala ng tao rito. Gusto ko yung unlimited yung water nila, fresh water, unlimited yung kanilang pagkain hanggang maghapon, hanggang 5:10 p.m. Bago tayo dumating, may pagkain pa sila, may iniinom pa sila. Yun po yung dream ko. Yun yung dream ko. Kaya nga, pag napa-convert na po natin tong harap, ito kasing scratch pen po na yan, gagawing brooder, no? So, sa brooder, wala tayong problema kasi mga sisiw yan, no? At hintayin nyo po, no? Yung pag-convert namin dito ni Boss Mar into brooder. Ayan, no? Into brooder. Okay? And itong growing pen 1 and 2, i-convert din po yan as layering cage. Dito na po papasok yung watering system natin, no? Ang iniisip ko po, magkaroon ako rito ng water station, may stand mataas dito. Malaki-laking water station. Dito may stand din, malaki-laking water station, tapos may PVC pipe papunta sa kanila, no? May PVC pipe paikot, no, sa mga pugo po natin. Tapos either nipple drinker or any other drinkers na kapag continuous yung supply ng tubig, no? And then yung feeds, eto na, no? Kailangan malaking PVC pipe ang ilalagay po natin dito. Dapat naka-design to na
may pagkain sila buong 4 a.m. hanggang 6 p.m. without any human intervention. Yun po yung dream ko para sa mga pugo natin na ilalagay dito. Anyway, kapag ito na-convert na, ililipat na po natin yung mga breeders natin dito. Ililipat na natin sila rito. Para at least, andi dito na yung mga pugo po natin. Tapos yung mga pasisiw natin na panabong, ang tapang po kasi nung Asil Boston SBR natin, di natin mapakawalan. Poproblemahin din natin yan, no? Kailangan may kulong din yung 4 bago tayo pumasok, no? Yung 4 na oriental sweaters natin na mas malalaki sa kanya, no? May kulong na diyan sa scratch pen, pati siya may kulong na sa scratch pen para at least okay na, no? Ang iisipin na lang natin yung 3 sisiw doon, no? So, by the time naman na pasukan na, malaki na yan, no? And wala na tayong problema kasi meron na silang bubong, may sisilungan na sila. Okay, may sisilungan na po sila, wala na tayong problema. Kaya inuna natin yan para at least kapag nagpakawala tayo ng manok sa kabila, wala tayong po problemahin na mababasa sila, mababasa yung painuman nila, mababasa yung pakainan nila. Wala na po tayong iisipin. Ang iniisip ko na lang po ngayon is yung conversion nito at pag-aayos po ng watering at saka feeding system nila. So abang-abangan nyo po yan dahil si Boss Mar Maestro ang engineer natin dyan, no? Siya po ang babanat niyan, no? Siya po ang babanat niyan. So yun, kung nanonood ka man, Boss Mar, gagawa mo rin ng watering system at feeding system yung mga pugo natin. Dami natin papisa, no? Nasa kulang-kulang 700 pieces to. Sabihin na natin 400, 500 mapisa. Wow! Not bad, boy. Not bad. Alright? So yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!